Yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. Yes, that would be Mr. Ard Samaniego. Ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. Yeah, good morning po sa lahat. Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Magkaibang kaso ito, kaya 5 sila nandiyan. Yung dalawa ho dyan, kagabi lang ho namin nahuli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised go-time accounts. Ito ho mga go-time accounts, mga fake identification, fake information na nandiyan. Ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor nung umupo siya, mas maganda raw, maging proactive tayo. So in the sense, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung bentahan nitong mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession, as well as yung selling ng mga mule accounts na to, bawal ho sa batas ng Pilipinas. Doon sa mga hackers tayo, yung unang 3 pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po muna pangalanan kasi under investigation po yun. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayaw ko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to, kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack kasi yung mga recorded na identity, puro fake dahil ho dito yan sa kanilang hawak na mga database. Yeah, halos lahat ho ng sinabi nyo, nangyayari yan. For sale ho bawat information sa mga bridge forum, mga dark forums, kung nakakadalaw ho kayo doon, binibenta ho yung mga data na yan. Ang bumibili ho niyan yung mga organized cyber criminals.
Kasi ito po yung kanilang mode of establishing anonymity para hindi matrack ng authority yung kanilang activity sa cyberspace. Yung iba naman, pag naka-exploit sila ng system, it's a sort of bragging rights kasi gusto nila maging member ng isang malaking hacking group. Kaya in a way nagyayabang sila doon sa online. May ganong method sila. Yung iba naman, parang sharing ng info. Ibibigay namin itong kailangan nyo, halimbawa credentials, ibigay mo naman sa amin yung script. So parang bar game. May ganun ding nangyayari na observe namin sa cyberspace. So halo-halo ho yun. Pwedeng for sale, pwedeng tawag nito, pang-strengthen ng kanilang cyber tools. And then yung iba naman pwedeng pagpapakilala na ako ito, kaya kong pasukin to, so dapat makasama ako sa grupo ninyo na medyo kilala sa cyberspace. So halo-halo po yun. Yeah. Well, we call it under hack pursuit arrest. Well, tinatawag namin yan sa language namin, cyber hack pursuit. In the sense na we have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republic Act 10175. And at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng batas. Kinuha namin sila actually nakuha namin ito sa loob ng Manila Hotel Restaurant. Kasi doon sila kumakain. Medyo may pambayad itong mga to, kaya Bale, nandun sila because binibenta kayo. Yeah, as per investigation, ang usapan, yung kanilang ayoko na ikwento muna yung methodology namin kasi tradecraft po yan ng NBI para hindi mo ma-preempt yung strategy po namin ni Director. Yung conversation nila during that time was that magko-collate sila ng mga data breach, puro Philippine data, and then gagawa sila ng sariling database, dadalhin nila sa dark web, doon nila ibibenta. So ang clientele nila doon, not only locals but even foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, actually medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack, at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung nangunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. Well, sabi ko nga, since 2016, natatrack na namin yung movement ng mga to. But dahil mga minor sila noon, kaya medyo baka masayang lang yung effort namin at resources, makakawala din. So, definitely marami sila. Come again, sir, hindi ko po. Ano po yung mga tips na para hindi biktima ng mga? Tips para hindi maging biktima. Well, una, dito sa exploit, mas maganda kasi kung tatanungin nyo sila. Kasi ang kanilang clamor actually, mababaw daw yung cybersecurity tawag nito, standard ng Pilipinas. Sabi nila, kaya naman daw nila napapasok kasi may nakikita silang mga vulnerability sa system. So, I would think, dahil sa pangyayari ito, mas maganda, i-inform natin lahat ng stakeholder, mag-beef up ng cybersecurity para ma-avoid natin from being victimized by cyber criminals. Yeah, sinabi namin kanina, although under investigation, at ang hawak namin is yung mga account credentials, yung thousands of them, yung BDO, yung PNB, Security Bank, Union Bank. That's under investigation, sir. Magre-release kami ng tamang
proper statement kapag nakuha na namin lahat ng kailangang information. Yeah, definitely. Part 2 ng aming procedure before kami mag-file ng appropriate charges sa kanya, through subpoena po muna, signed by our director, para mabigyan natin ng chance yung kanyang side naman kung ano yung masasabi niya sa mga allegations na to. So, pag nakulate na namin yung necessary digital evidence and electronic evidence, that's the time, subpoena namin siya to explain kung ano yung kanyang istorya, bakit may ganito. And then from there, magpo-proceed kami sa filing ng kaso. It's a direct filing process, Nix. Well, actually, as we all know, hindi lang ho kami magre-rely sa inputs at din sa extrajudicial confession. Meron na tayong tinatawag na digital forensic analysis. Since hawak po natin yung mga devices nila, iba-iba, i-undergo po natin ito sa digital forensics at ito ho magiging isa sa matibay na ebidensya at magdudugtong sa kanilang mga allegations. On process na ho yung ating digital forensic analysis. Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. 5 years na po. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates pag may mga improvements sa websites. Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will sell him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. And ito yung po gagawan niya ng article. 2018 or 2019. Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. Yung coalition po, meron po silang mobile app. Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung data ng volunteers. Hindi ko na po maalala, pero I think that was 2000. Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung hindi ka college graduate. Yung suggestion niya kasi is directly, indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Siya na po bahala doon. Wala po siyang binibigay sa akin. Kaming dalawa lang po. Kasi po, ako kasi, tingin sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako na mali yun kasi syempre, accessing servers or hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ko ito ma-hack? So, parang nare-repress yung skills ko, hindi siya nangangalawang. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.